Yung pong nabasa natin kanina, yung binasa, ito po yung kwento ni Saulo. At later on, of course, Saulo sa Hebrew at sa Greek ay Paul or Pablo. Pero ganyan pa man, hindi lamang po si Pablo nakaranas ng ganyan. Meron pa pong ilang mga character sa Bible na napaka-unlikely kung paano silang kinatagpo ng ating Lord. Magbibigay po ako ng ilang example. So, nung unang panahon, bago pa nagkaroon ang Panginoon ng mga apostles, siyempre, kinatagpo ng Panginoon sila Pedro at si Andres habang sila ay nangingisda sa lawa ng Galilea. Magkapatid po silang dalawa. Sila po ay magkapatid. So habang sila ay busy sa mangingisda, di ba, nag-iisip, nawa, marami tayong mahuhuli para meron tayong makain. At the same time, medyo malaki naman ang kitain natin today. Sadyang napakahirap po ng trabaho, ng buhay na isang mangingisda, di ba? Ngayon po, kawawa, hindi lamang, ang mga isda sana, hindi naman maapektuhan ng baha eh. Kaso, apektado rin sila. Diba, nasisira nga yung mga fish pen or what. Diba, maraming nalulugi ngayon. Hindi lamang yun, hindi lamang mangingisda, kundi maging mga magsasaka especially. Kaya isama po natin sa panalangin natin yung welfare ng mga taong yun. Kasi po, kawawa talaga sila. Sabi ko nga po, naisip ko, talaga naman kung kailan naman magpapasko, magbabagong taon, saka naman sunod-sunod itong mga dagok sa buhay ng ating mga kababayan. At nangyari nga po ng mga nakaraan, di ba? Kung kailan naman talagang as in Pasko, talagang bumabagyo sa atin. So, ako po kasi I really love rain. Mahilig ako sa, gustong-gusto ko yung feeling ng umuulan. Lalo na sa Pilipinas, syempre. Gusto ko yung lamig ng panahon, gusto kong tignan yung pag-ulan. There are lots of memories kasi, loaded of memories kapag umuulan. At naaalala ko yun, yung mga panahon ako'y maliit pa lamang, na kapag umuulan, what happened those days, right? Pero kung isipin natin sa isang banda, ako, I really love raining. Kaso, maraming tao naman na kapag umuulan, ayan, nakakaba-kaba sila, di ba? Ang hirap ng ganun, di ba? Naaanihin mo na lang or kukunin mo na lamang yung mga pananim o inyong mga kabuhayan, biglang dadaanan ng bagyo o ng baha. Wala na kaagad lahat. Yung nga pong isa, di ba? Isisingit ko lang po kasi maganda yung... hindi maganda, kaya lang, maganda ikwento, pero yung pangyayari na yun nakakalungkot. Even though may kaya naman yung tao, hindi ba nakailang bili na siya ng kotse? Dinaanan ng bahay yung kotse na pinagawa, and later on, naging issue tuloy, papagawa pa ba or ibebenta na lang? Imagine niyo yung mga lugar na yun, na yearly naman talaga kasi, bumabaha, tumataas ang tubig. Tapos kailan ka talaga magde-decide, bumili na naman ng bagong sasakyan. After a year, ganyan na naman ang mangyayari, and so on. So hindi lang yun, marami pang iba. Diba? So ganun din, malamang, ganun din itong mga taong ito, busy sa kanilang mga ginagawa, si Pedro at si Andres. Yung nga lang, isang araw nga po, hindi na natin masyadong elaborate yung kwento, biglang isang araw, andyan ang Panginoon, tinawag na lang sila. Kinatagpo sila ng ating Panginoon. Hindi lang sila, kinatagpo ng Panginoon sila Santiago naman, si James, si Santiago at si Juan, sa bangka ng kanilang ama na si Zebedeo. Mga fishers of fish talaga itong mga ito. Bago sila ginawang fishers of man ng Lord. Ganun din, silang magkapatid, at this time kasama yung tatay, pero yung magkapatid lamang ang tinawag ng Panginoon. Ganun din, busy sa pagtulong sa kanilang pamilya, sa kanilang ama, sa kabuhayan, biglang tinawag ng Lord. Hindi lamang yun, panghuli, even though maraming examples, pangatlo po, kinatagpo ng Panginoon si Matthew, habang siya ay abala sa paniningil ng mga buwis. Busy rin si Matthew. Meron siyang isang booth, maliit na booth, nakaupo lang siya doon. Yung mga taong lalapit doon para magbayad ng buwis. And for your information po, kinasusuklaman ng mga tao si Matthew dahil sa isang tax collector. All tax collectors in the Bible so much hated ng mga tao kasi corrupt. Number one, pangalawa lang yung corrupt. Number one, ang tax collectors po kasi under ng Roman rules. Nagbabayad sila ng tax sa Roma. Hindi naman para sa kanila, sa bansa nila by that time, sa Rome. Dadalhin doon yung pera or gagamitin sa kanilang pananakop din naman sa Palestine, sa Israel by that time, sa Jerusalem or what. So una, puppet siya ng Roma. Hindi ka pwedeng maging tax collector ng araw kung hindi ka muna susumpa, di ba? Na ikaw'y magiging loyal sa Rome. So, ganun po si Matthew. At hindi lamang yun. Pangalawa, kung bakit suklam ang mga tao sa mga tax collectors, nagdadagdag sa tax. Napaka-corrupt. Yes. Panahon pa lamang po ng Bible times,
Marami ng corrupt na mga tao. Malaking institusyon na po mula unang panahon hanggang sa huling panahon ang corruption. So hindi na po nakakapagtaka yan. Kasi pagdating po talaga sa pera, marami, kahit merong pananampalataya, or let's say malinis naman ang budhi, oras na kumilos ang pera sa buhay nila, ayan, lugmok, kinamumuhian. So busy. Pansinin po ninyo yung mga sitwasyon by that time. They are all busy nang sila ay katagpuin ng ating Panginoon. Busy sila. And you know what? Ganun ang Lord. Kakatagpuin niya tayo, kinagtagpo niya tayo, ng mga panahong hindi natin inaasahan. Na kung kailan naman, Lord, ang dami kong plano, meron akong gagawin, ang sarap ng tulog ko, maglalaba pa ako, pupunta pa ako ng batha, saka mo pa ako tinatawag. Ganun po talaga ang Diyos. Ang Diyos po kasi Diyos siya eh. He can, anytime, He can interject in our lives. Wala pong pinipili ang Diyos kapag gusto niyang pumasok sa buhay natin. Wala siyang pinipiling panahon. Uy, okay na kaya siya? Pwede na kaya akong kumatok sa puso niya? Hindi po ganun ang Lord. He is sovereign. Siya ang creator, king of angels. Hindi niya kinakailangan magpaalam sa atin kung kailan na tayo biglang haharangin habang tayo naglalakad sa ating mga buhay. Yun mismo ang ginawa ng Panginoon dyan. Tinawag sila ng ating Panginoon. Imagine, ano? And I believe, maging tayo man ay ganun din. Pero bago ko ma-preempt, meron tayong specific na tao po na idadagdag natin dyan at yun ang pag-uusapan natin. Kaya po ang pamagat ng mensahe today ay unang enkwentro. Yung first time na kinagtagpo ka ng ating Panginoon. Kinagtagpo tayo ng ating Panginoon katulad po sa tatlong examples at huhukayin po natin yung pangatlo, yung pang-apat. Which is walang iba, yung binasa natin kanina, si Apostle Paul. Si Apostle Paul. Bago po yung binasa natin kanina, kasi po babalikan ko yun. Ito po kasi muna yung kwento. Sino ba si Pablo? Sino siya? Bago siya naging Apostle Paul. Sino si Pablo? Sino si Saul? Ang sabi po sa Gawa, chapter 26, 9-11, ang haba, nakikipag-usap na siya kay Haring Agrippa. Imagine, nakaharap niya yung hari. Almost in-evangelize na niya yung hari. Kung sino siya, yung background niya. Ano siya, at ginagawa niya at gagawin pa lamang bago siya biglang hinarang ng Diyos sa kanyang buhay. At sabi niya, akala ko rin noong unay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Ang kausap niya dito si Haring Agrippa. Yun din, dapat daw lahat gagawin niya at yun naman ang ginagawa niya talaga. At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo. Batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong saserdote ng mga Hudyo. Hindi lamang po yun. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Remember Esteban? The guy with the face like an angel? Doon natin unang makikita si Pablo sa tagpong yon. Kasi po ang mga tao ng araw, yung mga blasphemous na mga tao, hindi lamang mga adulterers, mga adulteress, maging yung mga blasphemous sa mata ng mga Hudyo, binabato po hanggang mamatay. At si Esteban nga po, one day, nahuli nila. At alam niyo kung saan na inilagak yung mga damit na kasi, babato hanggang mamatay, kailangan walang mga baro. Kasi yung inertia, yung puwersa ng pagbato, haharangin pa ng damit yun eh. So, tinanggal nila yung mga balabal nila at sa paanan ni Pablo nila inilagay. At si Pablo po, bilang isa sa mga chief ng mga saserdote, or to be specific, chief Pharisee by that time, habang batang-bata pa, approve niyang lahat yun. Kasi po, hindi pwedeng gawin yun ng mga mamamayan nang wala muna approval ng chief priest. At si Pablo po, meron siya nun. Approve. Batuhin hanggang mamatay yung Esteban na yan. At alam natin ang kwento, si Esteban po, para siyang anghel ng siya punin ng Panginoon. Binagbabato nila sa Esteban, pero hindi po yung napaka-gory ng eksena. Kung gagawin nating napaka-literal ng pagkakakwento sa Biblia, nang simulan siyang batuhin, kinuha na siya ng Lord, he fell asleep. Una, nakita niya munang bumukas ang pintuan ng langit sa kanya. What a glorious death! Yun yung napakagandang klase ng kamatayan na bago pumikit ang iyong mata, nakita mo munang bumuka
ang pintuan ng langit at nandun daw ang Panginoon, naghihintay sa Kanya. Ngayon, according po sa pag-aaral natin sa huling panahon, sa pagkuha ng Panginoon, who knew, nung makita niya ang Panginoon, yun yung rapture time. Kasi sabay-sabay daw, sabi sa Bible, sa Thessalonians, mauna na yung mga natutulog na, yung mga Kristiyanong namatay, tulog lang po ang tawag doon. At susunod yung mga buhay pa sa panahon ng rapture o pagdagit ng Panginoon. Nung makita yun ni Esteban, paano na ngayon yung rapture? Ang sabi doon, nung mauna sila, hindi pa naman panahon. Right? Who knew, this is just a guess, hindi ito doktrina, okay, hindi po ito doktrina. Yung nakita niya yun is a glimpse of that glorious day ng Panginoon sinasalubong ng lahat. And by that time, specifically, siyempre, siya yung namamatay sa pagbato, he really saw the Lord. No? Andun siya naghihintay kay Esteban. Glorious para kay Esteban, kabaliktarang glorious naman para kay Pablo by that time kay Saul. Approve niya, batuhin hanggang mamatay. Yun po si Pablo. Sa mga hindi po nakakaalam. Church destroyer. Jesus hater. Yan po si Pablo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Hindi lamang yon. Pinupuntahan ko ang bawat sinagoga. Bawat lugar katulad nitong ginagawa natin ngayon. This is a church kung saan tayo nag-gather. Ang mga Hudyo po, sinagoga. Kasi minsan yung mga Christians, yung mga Hudyo na convert into Christianity, minsan doon sila nagtitipon din sa mga sinagog na tinatawag. Parang ganito ang tawag po sa mga assembly nila. Sinagog. Pinupuntahan ko ang bawat sinagoga. At sino man sa kanilang abutan ko roon ay pinaparusahan ko para saan? Upang piliting magsalita laban kay Jesus. Bumaliktad ka na. Kung ayaw mong matulad sa nangyari kay Esteban, sabihin mo sa akin ngayon na itinatatwa mo sa Jesus that Jesus is not Lord, then you will be spared. Ganon po si Pablo by that time. Ganon siya kasalbahe pagdating sa mga Kristiyano na napaka-baby pa by that time. Ang tawag pa po sa mga Kristiyano ng mga panahon na yon, hindi pa Kristiyano, followers of Jesus. Kasi po yung term na Christian, nangyari lang yun later on, sa Book of Acts later on, sa isang lugar. Okay? Merong lugar doon, at mula nun tinawag na silang Christian or Kristiyano. By this time, hindi pa siya tinatawag na Christian, kundi followers of Christ or followers of Jesus of Nazareth. Sa tindi ng poot ko'y pinag-uusig ko sila kahit sa mga lungsod at sa ibang bansa. Yan po yung Pablo na kung sino, yung pinakamaraming naisulat na aklat sa New Testament. Yan siya noon. Kung busy po yung mga mangingisda ng una, si Pablo po busy para pumuksa ng mga Kristiyano. Sirain ang buhay ng mga ito. Na ang tingin lang yung mga kulto. Kasi po bago pa ng Christianity by that time. Kaya nga po walang naniniwala rin sa Panginoon. O ano na namang kulto to. Kasi po sinabi din po sa Biblia, na according sa mga Pharisees, hayaan mo lang yung mga Christian na yan. Matutulad lang naman sa iba yan na nauna sa kanila, na nandyan ngayon, na mamayagpag, bukas makalawa, wala na. Akala nila, ganun lang yung sinimulan ng Panginoon na movement, na faith. Hindi, wala silang kamalay-malay. Ito na pala yung Messiah na kapag dumating on His shoulder, all the governments of the world will be put upon Him. At yung trono mismo ni David ay mapasa sa Kanya forever and ever. Wala silang kamalay-malay. Akala po nila noon, Christian yan. Yung anak mo naman yan, born again yan. Siguro may nakita ng babae yan, kaya dumadalo yan. Pag nagsawa rin yan, kita mo, tambay na naman yan, barkada na naman yan. Minsan kasi ganun yung sinasabi sa atin pag bago tayong Kristiyano. Sino naman ang liligawan mo dun? Nakailang talon ka na ng church, iba na naman ba yung liligawan mo? Pero wag pong magiging totoo yun, ha? Ang simbahan po hindi sa pagliligawan. This is a place of worship and serving God. Hindi doon sa mga bagay na yun. Do that outside. At gawin po natin sa legal na pamamaraan. May tamang etiketa. Okay? Ganun po nangyayari mga bagay na yan. Formal, punong-puno na etiketa, at wag lalampasan, siyempre, yung mga taong dapat nyong daanan. Let them know first. So ganun po, dapat ka-formal ang simbahan. Kasi this is the Lord Jesus Christ Church, not mine. Okay? At ganun kasi, namatay. So, hindi lamang dugo ng Panginoon, kundi dugo mismo ng mga apostol ang naging pundasyon ng simbahan. Kapatid, imagine that. Sinabi po sa Biblia yan, yung mga martyrs,
Yung mga 12 apostles, yung mga disciples ng araw, sa kanila tayo nakapatong ngayon. We did not create another foundation. Mga kapatid, kalimutan nyo ni si Pablo, ako po si Pastor Eric, ako ang magsisimula ng pundasyon sa buhay nyo. Mag-build up kayo sa akin bilang pundasyon. No way! At yun po yung ginagawa ng maraming church ngayon, kasi kinakahinat ng nila, kulto. At nangyayari ngayon sa Davao yan. Okay, hindi ko na elaborate kasi alam nyo naman ang kwento, di ba? Fanatiko sila ng leader nila. Diyos na nga nila eh. Gumawa sila ng other foundation. Ang tunay na pundasyon po ng isang tunay na simbahan ng Panginoon, si Kristo ang pundasyon, the firm foundation, at kasama yung mga apostol na sumunod sa Kanya. We do not build another foundation, kundi dumadagdag lamang tayo doon sa pundasyong nakatayo na, sang-ayon po sa Biblia. At si Pablo po, bago siya naging Apostle Paul, dinidestroy niyang pilit yung foundation na yon. Walang-wala sa kanyang panghinagak, one day, Paul, ikaw man magiging kabahagi ng pundasyon na iyon. Nasa Book of Revelation po yun. Yun daw pong templo doon, sandali lang, no? Ayoko ma-preempt. Meron po kasi 12 foundation, di ba? Yung sa langit. At ang bawat pundasyon po nakapangalan, yung pangalan ng mga apostol. Imagine that. They are the foundation. Wala nang ibang apostol, kundi 12 lang. Pero siyempre si Judas. Si Pablo po, special apostle to the Gentiles. May iba siyang kinalagyan ng ating Panginoon. Kaya po pag may nagsasabing apostol siya ngayon, hindi pwede. 12 ng apostol, number 1. Hindi pwede. Sa Book of Revelation, 12 lang yung pundasyon. Yung nakapangalan nga doon yung apostol ng Panginoon. Yung 12. Saan kasi siksik na yun? Ikaw mo, apostol ka? Asan ang patunay mo? So mag-iingat po tayo sa mga church. Pag uwi natin sa Pilipinas, kung gusto nyo dumalo, na i-declare ng pastor, I am apostle. Apostle Apollyon. Mag-iingat po kayo. False church kaagad yan. Wala nang apostol ngayon. Ang apostol lamang po, yung apostol ng Panginoon, period. Yun lang po yun. So ingat po ha. Marami po kasi church, halos kapareho natin, pero may apostol pa sila. Lumiban ka agad. Lisanin ka agad yung ganyang klase ng mga simbahan. They are wrong. Diba? Mabubulid lamang kayo sa mga maling mga katuruan at maling mga doktrina at mga practices. Babalikan ko po yung binasa natin kanina. Ang sabi nga po niya, after niyang ihahayag kung sino siya noon, kaya nga sabi ng ating kapatid, mahal na Haring Agripa, yan ang layunin kung bakit pupunta ako sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at pahintulot ng mga punong saserdote. Ang sabi ni Pablo, kaya po ako naglalakad doon sa road to Damascus, even though meron na akong power to destroy these Christian groups na ito, gusto ko pa ng karagdagang kapangyarihan. Na ano man yung ginagawa kong pagpapahirap sa kanila, madoble ko pa. Yun ang sitwasyon ni Paul. Dinedestroy na ang church, gusto pa niya madagdagan pa yung power niya to destroy further. Kaso nga, siyempre, plano niya lang yun eh. Diba? Sabi sa Biblia, yes, tayo mga tao, we are the ones na gumagawa ng decision, diba? Pero ang Lord ang nag-direct ng steps. Kaya po pag meron tayong gustong puntahan na landas sa ating buhay, at tila ba parang, bakit ganun? Bakit may rerouting na naman? Marami pang ilalagay na rerouting ang Diyos sa buhay natin, kundi yun yung lugar na gusto niyang puntahan natin. Diretso na sana to eh. Bakit biglang may ginagawa tuloy at work? Hindi mo alam, si Jesus Christ pala yung man at work sa harapan. Inaayos niya. Yung dadaanan ng buhay natin, Eric, hindi na dyan. Ito na, magre-route ka dito. Pagdating, rerouting ulit. Lord, masyado naman yata malayong rerouting na binigay mo sa buhay ko. Ganun talaga. Remember, wide is the way. Napakadali ng landas ng daan patungong kapahamakan at napakahirap pumasok doon sa makipot na daan. At yun talagang ginagawa ng Lord sa ating mga kapatid. Huwag na tayo magtaka kung bakit kaya ganun mula na maging born again ako, ang daming problema, napaka-sensitive ko ngayon sa sin. Dati wala lang sa akin gumawa ng kasalanan, saya-saya ko pa eh. Sayang, hindi na ako ganun. Pag naging Kristiyano po, tunay na Kristiyano, hindi mo na panghihinayangan yun. Nahihirapan ka na. Hindi, meron ka na ngayong struggle. Sabi nga nila, the struggle is real. Sa Friday na lang, nasanay ka, natutulog ka na lang maghapon pag Friday, di ba? Biglang naging born again ka ngayon, sinama ka sa church.
Kahit sabi mong bago ka pa, biglang every Friday, merong nagtatouch sa puso mo ngayon. Oh, Friday ngayon. No? Merong chat sa'yo, hindi mo pa sinasagot. Kung makakatalo ka o hindi. Binibinbin mo pa yung sagot dyan. Meron ng conviction from the Lord, right? Yes. Lahat po tayo dumaan sa ganyan. Ang sarap matulog kasi sa kapuyat kasi ako. Pero hindi ba, meron ng bumubulong ngayon. Bumangon ka na, mahiya ka naman. Sumasamba na yung iba, ikaw tulog ka pa dyan. Nagkuaawitan na, nagkapalapakan sa aking paanan ng iyong mga kapatid. Ikaw naliligo pa lang? Come on. Pakinggan ang paghipo ng Holy Spirit. The more na ating ini-ignore yung mga simpleng-simpleng mga conviction ng Holy Spirit, the more na tayo mahihirapan sa buhay na ito. Katulad po sinasabi ko noon mga kapatid, maraming pangarap, abot mo lang sana, isang kamay lang, andyan na, kuha mo na. Pero bakit hindi mo makuha-kuha? Tingnan mo ang iyong relasyon sa ating Lord. Kasi ang Israel, ganun din po. Dapat 4 or 1 week lang mula Ehipto hanggang Promised Land, inabot sila ng 40 years. Yung 1 week, more or less, naging 40 years. Why? Antitigas ng ulo. Sa atin po, ganun din. Gusto mo bang yung 4 years mo dito, yung 7 years mo sa Saudi Arabia, gawin ng Panginoon ng 40 years? Dahil sa katigasan ng ulo natin. Tell me, sino yung gusto ng ganun? Sino yung gustong umabot ng 40 anyos dito? Yung edad natin, maaaring ganun na. Pero yung mag-work ka dito for 40 years, ang plano mo 1 year, naging 2 years, naging 10 years, naging 15 years, sabi mo, Lord, bakit nagkaganon? Kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Sumusunod ka ba talaga? Unless ang panawagan ng Diyos sa iyo to stay here longer, to serve Him, walang problema doon. Pero kung sa tinagal-tagal mong Kristiyano, ampat ka pa rin sa iyong pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, ang iyong obedience, pues, magtagal ka dyan. Yung plano mong 2 years, magiging 25 years. Pero alam niyo, napakabuti pa rin ng Panginoon. Ano? Kasi sabi mo, ano ba ito? Hindi ko naman plano mag-25 years. Dapat 2.5 years lang, ba't naging 25? Hindi ba pinagpapala ka pa rin ng Lord? Kumihita ka pa rin, right? Dumaan yung mga krisis sa Pilipinas. Nagalaw ka ba? Hindi, nandito ka eh. Nakita niyo kung gaano ka-fair ang Diyos? Ang sabi nga po sa Bible, ang Diyos daw kung magparusa, higit. No? Kumbaga, hindi katumbas ng pagsuway. Imagine that. Ang Diyos daw po kapag nagparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Kasi po kung tutumbasan ng Diyos yung pagsuway na ginagawa natin, we are dead. Hindi naman tayo ang apektado kapag namatay tayo, di ba? Paano ngayon yung mga anak mo? Paano yung pamilya mo? Hinatay tatay mo umaasa sa iyo, mga kapatid mo, paano ngayon yun? So, yung pong paghipo ng Panginoon, do not ever ignore that. Alam nyo, hindi tayo tatantanan ng Panginoon. Hindi titigil ang conviction ng Holy Spirit. Sige, ignore. Haharapin mo ang repercussions niyan. At hindi ka pa niya titigilan. Masarap bang matulog ng pagdating ng Friday, na matutulog ka na, even though, let's say, yung mga dapat mong gawin sa Panginoon, hindi mo ginawa. Tapos, mahimbing ba yung tulog mo sa gabi? So, opisina na lang, para medyo bababawan ko po. Halimbawa, sa opisina, inaasahan ng boss na gagawin mo yun today para bukas titignan niya. Hindi mo ginawa ngayon. Matutulog ka pa sa gabi. Kasi sigurado, lagot ka sa boss mo. Oy, Enrico, asan yung pinapagawa ko? Sabi ko, ngayong umaga ko gustong makita. Asan? Ay, pasensya na po, hindi ko natapos. Ano mangyayari sa akin? We are at the mercy of our boss. Pwede tayong ma-fire o hindi. Depende sa kanyang desisyon, sa klase ng behavior meron tayo sa opisina. At wala tayong magagawa doon. What about God? Alam mong dapat ganito yung ginagawa mo sa Panginoon. Dapat ganito, ito yung treatment mo sa Diyos. Dapat ito yung treatment mo sa simbahan at hindi mo ginawa. Paano kang natutulog ng maayos? Paano tayo nakakatulog sa gabi? Hindi ka ba natatakot na dahil sa ginawa mo, baka maaaring hindi ka na gumising? Kumbaga sabi ng Lord, wala naman ang pakinabang dito, puro heartache lang inaabot ko dito. Kukunin na kita ngayong gabi, hindi ka na magigising. Imagine that. Imagine that. Pero then again, ang Diyos daw kung magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Hindi lamang yon. Ang Diyos daw kung magbigay, higit pa sa ating inaasahan. Look at those verses. Pag meron kang hiningi, higit pa sa iyong inaasahan ang ibibigay sa iyo. Kapag nagkasala ka, hindi niya tutumbasan yung kasalanan mo. Napakabait ng Diyos.
We must be aware of this at gawin na natin ngayon na yung dapat nating gawin. Katulad po kay Pablo. Huwag na natin hintayin, hindi kuya siguro, pag naranasan ko biglang lumiwanag, tapos biglang nakita ko ang Panginoon, kinausap niya ako like Pablo, siguro magiging ganun na rin ako after that. Never. Never. Kung ganun ang thinking natin, never mangyayari yun. At kay Pablo lang yun, hindi sa atin. Specific ang ginagawa ng Diyos sa bawat tao. Iba yung ginagawa niya sa akin, iba gagawin sa inyo. But the thing is, meron siyang pinagagawa na kinakailangan nating gawin. Pag hindi mo nagawa, dapat nakukonvict ka. Pag hindi tayo nakukonvict, then, sabi nga ni Pablo, check yourself whether you're really in the faith or not. Baka kapatid ka lang ng isang Kristiyano, baka asawa ka lang ng isang Kristiyano, baka tatay ka lang ng isang Kristiyano, baka nanay ka lang. Sila Kristiyano, ikaw hindi. Check that. Mga kapatid, malapit na bumalik ang Panginoon. Lagi natin sinasabi na every Friday, malapit na bumalik ang ating Panginoon. Ito ngayon, busy-busy si Pablo. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. I really cannot imagine that. Kasi ang araw hindi mo matitignan sa sobrang liwanag niya eh. Ito, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid namin magkakasama. So lahat po kasi sila may kanya-kanyang business kung bakit papunta sila sa Damascus, sa Syria. Meron pong may gate din po doon na parang Jerusalem din po. Lahat po kasi ng mga cities by that time, may mga walls talaga. Security po 'yon laban sa mga barbarians, sa mga nais sumakop or what. So ganun sila magkakasama doon, busy sila, may kanya-kanya silang pinagkakabisihan. At si Pablo specific yung reason niya, to destroy the Lord Jesus Christ's church more and more. At ito nga, who knew? Wala sa kanyang panghinagap na mangyayari ito. Kinatagpo siya ng ating Panginoon. Verse 14, kaming lahat ay natumba sa lupa. Narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ikaw na rin ang masasaktan sa ginagawa mong yan. Para kang sumisipa sa talim. Sa English po, you are kicking against the goad. Alam pa mo yung goad? Yung goad po, yun yung ginagamit ng mga nag-aalaga ng hayop na pangsundot na ganun para sumunod. Matulis po yun, nakalagay sa mahabang tungkod. Sa dulo po yun, mayroong matulis na bakal at may nakaganyan, pangsungkit, saka pangsundot pag ayaw lumakad ng hayop, let's say, ng baka or kalabaw. Of course, walang kalabaw nun. Hinahampas daw, tinutusok-tusok nila. Yun daw pong sinasabi ng Lord. Kapag ako inuusig mo, para kang sumisipa sa goad, sa talim. Tumama na nga lamang yung gulugod natin sa hagdanan pag pumapanik tayo. Sakit-sakit na eh. Ako ang dami kong peklat dyan. Kala ko nung araw po kasi, gulugod yung goad. Gulugod. Yung pala hindi. Of course, gulugod to, pero yung goad pala, instrument. Marami pong nag-akala ng even me, akala ko yung goad, gulugod. Yung pala hindi. Pero, then again, napakasakit po, di ba? Pag umakakit ng hagdanan, tumama yung gulugod natin. This one, yung shin bone, napakasakit nun. Higit pa doon ang mararanasan ng mga, umaaway sa Lord. Para silang sumisipa sa talim. Siyempre, tusok-tusok yun. At napakasakit po nun. Napakasakit niya. Pag na-damage pa naman itong lower area, ano mangyayari sa'yo? Hindi ka na makakatayo. Iika-ika kang lumakad. At maaari ka pang matumba, hindi ka na makarecover. Yun ang sinasabi ng Lord. You are kicking against the goad. The goad. Sabi niya, sarili mo lang ang iyong sinasaktan sa ginagawa mong pag-uusig sa akin. Totoo po ito, mga kapatid. Maraming tao ngayon, Jesus Christ haters. Kaya Eric, wala naman ako narinig na sinasabi nila talagang tuwiran na I hate Jesus. Jesus is not Lord. Of course, marami naman yun. Pero as in, sasabihin na, wala akong pakialam dyan sa Jesus na yan. No? Talagang tahasang, wala naman eh. Maring sa salita, wala. Pero sa gawa po, marami. Yun na lamang gawin ng isang tao yung mga bagay na pinagbabawal ng Panginoon. Pagpapakita na po yun ng pagiging against the Lord. Yes. Maring hindi natin sinasabi, but we are doing it. Ang sabi doon, mahalin mo ang kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Right? Pag hindi natin ginawa yun, then we are against our Lord Jesus Christ. We are kicking against the goad. Wala pong nabubuhay ng para sarili lamang. At walang mamamatay para sarili lamang.
We are alive because of each one of us. Ngayon, kung sasaktan mo yung mga tao na kapaligid sa'yo, you are totally against God. Kasi God loves that person. Hindi binubuli ng Diyos yung person na yon, and yet binubuli mo siya, you are kicking against the goad. You're doing something God hates. Wala kang ginawa kundi siraan yung tao. Wala kang ginawa kundi magkaroon ng prejudice sa isang tao na hindi mo pa nakikita, kinatay mo na yung character assassination. Kicking against the goods po yung mga kapatid. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, love your enemy. Do not curse them, but bless them. Enemy po ang pinag-uusapan nun, enemy. Lalo pa siguro, kung yung kapatid mo sa pananampalataya, ang pinag-uusapan natin, mas lalo pa na dapat mahalin ng todo ang mga magkakapatiran. At yun po yung napag-usapan natin last week. No, we are here, ang business natin dito, magpagamit sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, love me with all of your heart. Pangalawa, love your neighbor as yourself. Hindi nga lang sinabi nun na love your brothers and sisters in faith. Diba? Hindi. Lahat ng anyone na hindi tayo, neighbor natin yon. Your wife is your neighbor. Yung katabi mo ngayon sa upuan, neighbor mo yan. Anyone na hindi ikaw, that is a neighbor. Lalong-lalo na kung yung neighbor mo, anak ni Jesus. So mag-iingat po tayo sa pakikitungo natin sa bawat isa. Huwag tayong laging nagiging cause ng heartache ng kapwa natin tao. Dahil ang Diyos ang sinasaktan natin. Jesus Christ ang sinasaktan natin para tayong sumisipa sa talim. Tayo rin naman na masasaktan along the way or at the end of the day. Okay? So sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? Kasi liwanag lang nakikita nila. Liwanag lang lahat ng natumba, liwanag lang. Pero yung tinig siyempre, isa lang ang nakakarinig. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumayo ka, magpakita ako sa iyo upang ikaw ay isugo. Upang magpatotoo tungkol sa nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. All encounter with the Lord Jesus Christ is exactly like this. Busy, not God-fearing, puro kamunduhan ang nasa isip natin ng araw, ang laman ng isip, kundi cutting class, party, mag-absent sa trabaho, ireklamo ang lahat, pera ang sarili. Lahat naman tayo, ganun talaga eh. Wala namang ibang magaling sa atin, kundi sarili lang natin, di ba? Ang sama-sama talaga ng lahat. Ako lang ang mabait dito. Normal sa tao yung ganun. Lahat mali. Ikaw lang ang tama. Paano naman nangyari yun? Of course, that's not true. Hindi naman yung totoo. So lahat tayo ganun ang ating mga sitwasyon. May mga plano. Sino sa atin dito yung, sa inyo, especially ang dami po natin bago dito, sino sa inyo yung nagplano sa Pilipinas pa lamang na mag-a-abroad ako, tapos pagdating ko doon, maghahanap ako ng church, magbo-born again ako, magiging minister ako ni Jesus Christ. Meron, yes. Pero bilang na bilang po sa kamay, sa isang kamay. Karamihan sa atin dito, kaya pumunta nag-abroad, kumita ng pera, of course. At walang masama na tayo kumita ng pera, alang-alang sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Pero hindi ba kadalasan hanggang dun lang naman ang plano natin? Makabili ng tricycle, makabili ng anything na alam natin kakailanganin natin sa buhay. Walang masama. Pero hindi ba, bilang isang araw, matatagpuan mo sarili mo, nasa church ka na ngayon. O hindi man nangyayari sa panimulaan, meron biglang mag-chat, mag-invite. Wala sa panghinagap mo ngayon yun. And yet, you are here now. Nakaupo kayo, sumasamba sa Panginoon, nakikinig na kanyang mga salita. Hindi yan pinlano. Hindi natin pinlano yan. Diyos ang nagplano at ginawa niya. At the perfect time and place in our lives. Okay? Katulad po ni Pablo, wala siyang kaalam-alam. Yung pala yung plano ng Diyos sa kanya. Ako, si Jesus na yung pinag-uusik. Ang ganda ng sinabi ng ating kapatid dito, ng ating Panginoon. Nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay isugo. Merong purpose ang Lord. Katulad nating lahat na naging bago tayong lahat dito. At especially, ulitin ko po kayong mga bago na kailan lamang dumalo. Itong sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayon. Sa kabisihan ng buhay mo, even though wala ako sa plano mo, but I have a plan for you. Upang isugo, gamitin ng Panginoon, upang magpatotoo tungkol sa lahat ng inyong may experience, makikita sa piling ng ating Diyos. There will be lots
of ways na gagawin ng Panginoon upang you yourself to realize na totoo nga ang ating Panginoong Jesus. Natunay nga siya ay buhay at actively kumikilos sa ating mga buhay each and every day. Kayo na po ang makakakita nun. Kayo nang nararanasan na ng mga matatagal na pong mga nasa simbahan. Makita po natin dito, si Pablo lamang ang nakarinig. Maraming nakakita ng liwanag, nagtumbahan sila. Pero yung conversation between the Lord Jesus Christ and Paul, private only sa kanilang dalawa. Ganun po ka-exclusive ang Panginoon kapag nagsimula ng relasyon sa atin. Exclusive to each one of us. Yung revelation ng Panginoon, yung kanyang mga gagawin, specifically sasabihin sa atin. At ganun din po kay Pablo. I hope and pray na, especially sa ating mga matatagal na, alam na natin yung purpose kung bakit tayo hinarang ng Panginoon sa ating buhay. Na habang tayo nasa road to Damascus ng ating buhay, at ngayon nasa simbahan ka na, definitely nangyari sa iyo yun. Let's pray kung hindi pa natin alam why. Kasi po ang Panginoon malinaw siya. I called you because I have this kind of purpose for you. Kung hanggang ngayon po hindi pa natin alam, especially sa mga matatagal na, ano yung definite na purpose ng Panginoon sa iyo? More relationship with the Lord. Lalo kang wag umabsent sa pagsamba. Hindi lamang sa church ang praise and worship songs. Maging sa kotse, maging sa opisina. Hindi, ulitin nga po, ang praise and worship song hindi lang pang church. Kasi po, nakikipag-usap ang Panginoon, maging sa pamagitan ng mga awit. Ako personally po, to be honest, halos hindi tumitigil ang music sa tenga ko. Mapabahay, alam ni Mrs. yan. May kasama ko siya or hindi, music. Sa kotse, music. After ko mag-pray, music. Sa opisina, earphone, music. Kung di ako nakikinig ng praise and worship, nakikinig ako ng mga preachings. Because yun ang gagamitan ng Lord for us to know what specific purpose kung bakit kita tinawag. Kung tayo po nasa party, at wag mong asahang makikita mo doon, maririnig mo, tingin ba itong purpose ko sa'yo? Ano pa Panginoon, lumayas ka sa party na yan. Paalisin ka lang ng Lord doon. Yung oras mong inilalaan mo sa mga teleserye, putulin mo, hindi ko sinasabing itigil mo, putulin mo, yung malaking bulk ng oras na yon, ibigay mo sa akin. Yun ang mga sasabihin ng Lord. God needs our time, na siya rin naman ang nagbigay sa atin. Yung Diyos na nagbigay ng panahon sa atin, ng araw, ng buwan, ng taon, ng oras, ng segundo, ng microseconds, He needs those, yung maliit na portion ng time na yon para sa ating relationship sa Kanya. Kinuwento na po ni Sister Joy yan. Sa isang taon po, kung tayo, nakakadalo lamang every Friday, 4 na araw lang po yun sa isang taon. 4 na araw lang sa piling ng Diyos. 4 na araw. Now imagine that. Ngayon kung hindi pa rin tayo dumadalo every Friday, yung 4 na araw mo, pwedeng 2 araw na lang pala yun sa isang taon. Ano ilalaan ko sa Panginoon. Ngayon, hindi lamang po natin pinag-uusapan yung physical presence. Meron din po, pag sinilipan po sa isipan ngayon, nasa ng isip mo ngayon? Kuya Eric, yun na naman ang tinatapik. Ang tagal-tagal na eh. Ba't inuulit-ulit pa niya? Yung kayo niluluto sa labas, kumulo na ba? O baka naman natuyo na or what? Yung pang isa. Kasi marami po, nasa loob ng bulwagan, pero ang puso't isipan, nasa labas. I-minus mo rin yun. Baka maging ano lang, isang oras lang sa isang taon o isang araw. Sa isang taon na lang pala talaga ang ating inilalaan sa ating Panginoon. Ulitin ko po, Jesus Christ is coming back soon. Hindi po kami nagbibiro kapag sinasabi namin yan. Hindi rin kami prophets. We are just reading the scripture and the scripture says, Jesus Christ is already at the door. Panahon pa lamang po ng New Testament, Jesus Christ is already at the door. Lalo na ngayon, baka isang paa niya nakapasok na sa pintuan. Yes, malapit namang bumalik ang Panginoon. Tingnan natin ang nangyayari ngayon. Ang Pilipinas po, yearly, lumulubog. At usap-usapin po yun sa science, sa mga scientists. Yung mga bansang dati, ganito, pag tinignan mong mapa, ngayon, nagkukulang na yung mga lupa nila. Lumulubog sa tubig. Imagine that.
Ang dami nang nagaganap ngayon na nagpapatunay na malapit nang bumalik ang Panginoon. Kung hindi pa natin napapansin yun, especially kung matagal na po tayong Kristiyano, then something is wrong with our relationship with Him. Pag-alabin ang relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Pwede naman po tayong magtrabaho habang may relasyon sa Kanya. Right? Pwede naman tayong mag-enjoy sa buhay habang mayroong relationship sa Kanya. Wag lang po kalilimutan yung relationship. Pwede natin gawin lahat. Nagpaplano ka ngayon sa iyong kinabukasan, paplano ka, especially, kailan kaya ako ikakasal? Sino kayo mapapangasawa ko? Walang problema doon. Wala pang problema doon kasi lahat naman ng mga kabataan doon ang punta eh. Di ba? Yung pagsasettle down. Pero ang relasyon kay Jesus Christ, wag kalilimutan. Okay? Wag po natin kalilimutan. We are free to do these things. But ang sabi ng Panginoon, don't forget about me. Okay? Don't forget about me. Okay lang yun sa akin kapag may kailangan ka, saka mo ako kinakausap. Kapag may sakit ka, saka ka nagpe-pray sa akin. Okay lang yan, anak. Pero mas dalasan mo pa yung pakikipag-usap sa akin. Hindi lang sa ganyang klase ng mga sitwasyon. So yun po yung naging kwento ni Pablo. Ngayon, ang tanong po, tayo ngayon, natatandaan pa ba natin kung kailan tayo unang kinatagpo ng ating Diyos? Maganda pong balik-balikan natin ang alaala yan, especially po sa mga matatagal na. Kung sino tayo noon at kung ano ang ating sitwasyon, ngayon ba natatandaan pa natin yung ating first encounter with our God? Ako po, that is the most special na experience sa aking buhay. Nung ako'y tawagin ng ating Panginoon. Meron pa bang mas special pa sa Diyos? Of course, special din sa mga naging asawa mo ngayon, nakatagpo mo siya, di ba? Nadula siya sa baha, tinulungan mo. Hindi mo na makakalimutan yun, paano kayo unang nagtagpo, right? Maganda yun. Pero the most special of all, the most important encounter of all, yung araw na kung saan alam mo, ito yung time, talagang for some reason, hindi ko maintindihan, nahipo ng Panginoon na aking puso't isipan that day. Huwag po natin kalilimutan yun. Kasi ang Lord po, mahilig siya sa ganyan. Remember po sa aklat ng Revelation, sa book of yung Church of Ephesians, ganun po ang Lord. Alam mo anak, sabi niya, sa mga taga-Efeso, alam ninyo, ang sisipag ninyo, sabi ng Lord sa kanila. Ito po, Ephesian Church. Alam mo, ang sisipag ninyo, kung doktrina pag-uusapan, wala akong problema sa inyo. Lumalaban kayo, pinaglalaban ninyo ang katotohanan. Hindi kayo basta-basta nagpapadala sa mga bagong doktrina na naman. Kahit artista pa yun nandun, hindi kayo basta-basta musunod. Diba? Pero sabi ng Panginoon, ito lang ang masasabi ko sa inyo, ito yung kinalulungkot ko sa inyo. Almost perfect in church. Perfect. You forgot your first love. Hindi mo na, in Tagalog, hindi mo na ako mahal gaya ng dati. Yun lang po ang concern ng ating Lord. Kasi kapag love mo, merong nagtanong sa akin nun, kung even me, hindi ko maintindihan yun. Paano mangyayari yung isang araw na yung mahal mo, hindi mo na mahal ngayon? Kasi supposedly, ang pagmamahal kasi forever eh. Diba? Especially sa mga relationships. Okay, sa mga relationships. Paano, ako po, aminin ko sa inyo, hindi ko alam, kasi hindi ko siya naranasan, na yung taong mahal na mahal mo, isang araw, hindi mo na siya mahal. Hindi ko pa maintindihan yung ganun. Kasi hindi ko naranasan yung ganun. Especially against sa mga relationships. Especially, mas inanarrow down ko pa, yung mga mag-asawa. Kasi po, ang daming kaso ngayon, 30 years na yung kasal, 20 years, isang araw, magde-decide kayo, maghiwalay. Hindi ko po naiintindihan yung mga kapatid. Paano yung someone na mahal mo, isang araw hindi mo na siya mahal? Hindi ko yung naiintindihan. Of course, pero natin sabihin, hindi kasi isuwail yung isa. Yung isa, pag nagpiga ng toothpaste, mali, kaya hiniwalayin siya, divorce. Kasi po, lahat ng napakababang dahilan ginagamit para mag-divorce. Isa po yun sa classic na joke about divorce. O ba't kayo naghiwalay? Kasi po, yung pagpigaan niya ng toothpaste, hindi kami magkasundo. Dapat, ginaganon. Siya sa gitna. Pinag-awayan. Pagpisa lang ng toothpaste. Divorce. Yun din yun sa ating most especially sa ating Lord. Hindi ko maiintindihan kung dati kang mainit sa Panginoon,
dating kitang-kita yung pagmamahal mo sa Panginoon, ngayon hindi na. Hindi ko po yun naiintindihan. Paano nangyari yun? Kasi po ang alab ng pagmamahal sa Panginoon, nagliliyab yan at nagliliyab. Yung level ng init kahapon, mas mataas yung level ngayon at mas mataas ang level bukas. Ulitin ko po, hindi ko yun naiintindihan. Paano nag-aalab ang pag-ibig sa Panginoon ngayon? Ngayon hindi. Sa mga susunod na araw, hindi. Pahina ng pahina. At nakikita yon sa ating relationship with God. Paano tayo magsilbi sa Kanya? How we treat each other in the Lord. Yung pag-handle natin ng mga simple relationships or activities sa church, mga obligation or responsibilities, nagnanarrow down yun, kung ano yung iyong relasyon ngayon sa ating Lord. Kasi if you really love the Lord, dapat yung ginagawa mo dati, mas higit yung ginagawa mo ngayon. Dapat ganun siya. Because our calling is upward. Ang buhay po ng Kristiyano is in everyday, humakbang tayo ng palapit sa pintuan ng langit. Hindi tumitigil, hindi bumababa. Kaya yun din po ang gusto kong iwan sa inyo. Isipin natin, ano yung sitwasyon natin sa buhay, kung kailan tayo tinawag ng ating Diyos, at never ever forget that feeling. Do not forget that experience. Dapat maging importante sa atin. Nasa ganun, kapag naramdaman natin tayo nagdi-drift away sa ating Diyos, remember those days. So it will help us go back sa ganung klase ng relasyon. Ulitin ko po, si Pablo, hanggang mamatay po kasi si Pablo, kung masidhi siya ng una, mas sobra ang pagiging masidhi ng kanyang pananampalataya at pagpapagamit sa ating Diyos until his death. At ang request ni Pablo, alam po ninyo, mamamatay na lang siya, Lord, I want to know you more. Ang dami ng pinakitang himala kapangyarihan ng Panginoon through Paul, yung sinabi ng Panginoon magpapatotoo ka sa mga ipinakita ko sa iyo ngayon at ipapakita ko pa sa iyo. Ang dami pong ipinakita ng Panginoon kay Pablo. And because of that, yung level ng kanyang init, ng kanyang pananampalataya pagmamahal sa Panginoon is ever getting hotter until his death. At hanggang dun nga, hanggang sa kanyang araw ng pagkamatay, parang mamamatay na siya, kasi po nakaschedule na siya, nasabihin niya yon. Scheduled na siya to be executed. Putulan ng ulo doon po sa Roma. Lord, I want to know you more. At ang nakakatuwa po sa eksenang nun, alam naman natin, di ba? Ang kamatayan ng isang Kristiyano ay importante para sa Diyos. Because that is the day you will enter heaven. And you will really know the Lord more dahil maghaharap na kayo face to face with our God. Kaya ako po, excited po ako doon. Yung mga bagay na hindi ko kayang maintindihan, even sa Scripture, now we are free to ask Him Himself. Wala naman sinabi sa Biblia na pagdating doon, para tayong mga tuod lang, para tayong mga punong hinahangin lang doon or what. Hindi po. Kung tayo buhay na buhay sa ating mga relationships, especially kapag nasa kainitan, mas higit po sa langit. That is one thing na aking kinaka-excited. Kapag dumating yung time na kaharap na natin, Panginoon, I have lots of things to know. I want to know more about our Lord. So tandaan po natin hindi tayo kinatagpo ng Panginoon para wala lang. Para magkaroon lang tayo ng yung pangalan natin, Enrico Evangelista, Christian. Hindi po ganun. Ang Christianity hindi po ID lang. Ang Christianity po hindi club. Hindi po ito club, hindi ito grupo. Pamilya po ang Christianity. Kung saan ang ating amang nasa langit ang siyang nag-iingat sa atin. Ang ating shepherd, ang ating Panginoon sa Kristo, ang ating tagapaggabay, ang kanyang banal na Espiritu. Remember those days. Okay? Remember the first time na encounter natin ang Panginoon and rekindle the fire. Paglabanan natin ang ating mga sarili. We can do it. Sa tulong ng Holy Spirit, we can do it. Yung pagbabago, we can do it sa tulong ng banal na Espiritu. Wag nating sabihin, hindi ko kasi kaya, hindi ko talaga magawa Huwag mong sabihin yun. Kung ikaw lang talagang pag-usapan natin, ako lang, wala akong magagawa sa sarili ko. But we are talking about God here. Yung Diyos na sabi niya, nothing is too difficult with me. All things are possible with me. Ask me, and it shall be given unto you. Yun po yung pinag-usapan natin. So start it today. Mas maging maalab ang ating pananampalataya, pagsunod
sa ating Panginoon. And heaven is waiting for us sa itinakda niyang panahon.